To grow is to be accountable. Earlier, di po namin naabutan si Kuya Jimmy Pascual sa bahay niya at sa work niya to personally apologize. So, I would like to take this opportunity to say sorry to Kuya Jimmy for what I've caused. And of course, as well as to those people who got dragged into the issue, sorry din po sa citizen of Zambales, the riding community, especially the off-road community. This issue is all on me. I'm still learning. This one especially the hard way. I promise to be more patient next time, especially on the road. And I'll listen to my ates and kuyas more. Na-feel ko na po yung mundong maraming galit and ayoko na pong maulit po yun. Again, sorry po at pasensya po ulit. Maraming salamat po. At siya nga pala, kung gusto nyo libangan, punta lang kayo sa link na nasa comment section. Madali lang manalo, maglaro lang ng games, at pwede kang manalo ng cash. So nag-issue ng public apology si Yana. Angas now, iyak later. De, joke lang. Matatandaan natin, si Yana ay nasangkot sa isang viral na road rage kamakailan lang. Kung saan nag-overtake siya sa kanan, but binigyan niya ng middle finger yung pickup truck driver. At nung kinumpronta siya, ay di umano, umasta siya na parang spoiled brat at pinagbumura pa niya yung pickup driver. Hindi man lang pinatagal. Agad-agad nag-issue ng public apology. Ano sa tingin nyo? Ano ba ang motive netong public apology? Himayin lang natin, bakit biglang nag-issue ng public apology samantalang nung una, galit na galit, parang gusto manakit. Tapos ngayon, sorry. Pero ano ba talaga ang motivation neto ni Yana para mag-sorry? Dahil ba, balibalita, sasampahan siya ng kaso? Kasi kung totoo nagsosorry to, di sana, i-take down niya yung video na nagpa-viral sa kanya. Diba? Kung talagang nagsosorry siya. Kasi hanggang ngayon, nakapost pa rin. So, ang ginawa neto nila Yana at saka ni Carl Sena, itong kaibigan niya, kilala ko to si Carl sa motovlogging community. Sinamahan ni Carl at pinayuhan, tinuruan kung ano dapat gawin, at ang pinaka-importante sa lahat ay yung humingi ng tawad. Dito sa video na to, makikita natin kung paano sila pumunta sa workplace o kung saan nagtatrabaho si Kuya Jimmy, yung pickup truck driver, at sinubukan nilang humingi ng sorry. Panoorin natin to. Ito na, medyo tapos na kami magsabunan. Hindi ka na? Well, haharapin natin talaga. Ganun yun. Hindi kami konsentidor, pero we correct in private. Siyempre, kailangan nyo malaman na ginagawa naman namin yung mga tama at the best na paraan paano manghingi ng sorry. So, tinuro na namin kay Yana kung ano yung mga mali. Hindi kami nagkukonsente. Hindi lang namin yan ginagawa in public. So, tignan natin, punta natin, hanapin muna namin. Yan, so, punta na natin ha. Okay ka na ba? Tanggap mo na? Ha? Okay, that's good. Pupuntahan na namin. Yan, dito na kami sa work area ni Mang Jimmy. Hopefully, maabutan naman siya. Hintayin na lang daw. Pasensya na po talaga. Pero, ayun, gusto ko kasi personal manghingi ng pasensya si Yana. Kasi kung public apology, oo, makikita nila, pero iba pa rin yung personal, syempre. At least, magsasorry ng personal. Maganda yung ginagawa nito, tinuturo nito ni Carl Sena. 3 o'clock. Wala pa rin, pero kailangan na namin kasing bumaba. So, mamaya na lang, gagawa na lang ng public apology video to. Yes. Ha? Po. Okay. Baba na kami. Pasensya na po ulit. Pasensya na po. So, hindi sila hinarap ni Jimmy, ni Kuya Jimmy, yung pickup truck driver. Siguro ang dahilan ayaw pa magpatawad. Siguro dahil mainit pa yung issue, sobrang viral. At syempre napahiya si Kuya Jimmy. Hindi natin masisisi si Kuya Jimmy kung ayaw niyang harapin. Pero kudos kay Carl Sena
at saka kay Yana na nag-effort na humingi ng sorry. Hindi madaling maghingi ng sorry lalo na sa sitwasyon ni Yana na kita naman natin na sobrang puno ng galit at pride nung confrontation niya kay Kuya Jimmy. Pero buti na lang may mga tropa katulad ni Carlsen na parang nagga-guide at nagsasabi na, uy, teka, hindi na tama yan. Ganito dapat ang gawin natin. Ayun, thankful sa mga kaibigan na ganyan. Buti at may magandang kaibigan si Yana para ituwid yung mali. Kayo, ano sa tingin nyo? Tama ba itong paghingi ng sorry? Sa tingin nyo ba gusto lang nila makaalis sa sa di umanong trend na na pagsampa ng kaso? Malamang ayaw rin nila makasuhan. Pero hindi rin kasi pwedeng hindi mo pagdusahan yung mali mong ginawa. Hindi rin kasi pwedeng sorry na lang. Ngayon, kung si Kuya Jimmy, he can be the bigger man at just to let go and accept your apology, forgive and forget, then kudos kay Kuya Jimmy. Pero kung hindi man niya tanggapin ang pagkasorry mo, pasensyahan tayo. Kailangan mo harapin yung consequences of your actions, di ba? Kayo, mga netizens, anong tingin nyo? Anong sa tingin nyo? Anong komento nyo tungkol dito? Pumunta naman tayo sa anak ni Kuya Jimmy. At dito naman sa video na papanoorin natin ay makikita natin yung saloobin ni Harry James, anak ni Kuya Jimmy. Panoorin natin to. Magandang gabi mga katropa. May napanood nga po pala akong video about kay Papa po. Ito po ay isang rider na babae. Ito mga katropa ay pinakyo nga po si Papa. At yung pag-alis po ni Papa ay pinagmumura po siya. Dito mga katropa, masasabi ko lang po sa babae na wala po siyang karapatan para magmura po. Tulad po ni Papa, wala po siyang karapatan para mamakyo magmura. Siya po lang, nakita mo na sa video na siya po yung may mali. Dahil nga po, ay hindi po siya nagbusina. Pero mali po talaga yung ginawa ng babae na pinagmumura-mura po si Papa. Magandang biro, ate. Kung sino ka man, te. Mali po yung ginagawa mong pagmumura sa mga ibang tao. Ikaw lang, ate, ay pa-rides ka lang, ate. At yung tao, ate, si Papa, te. Kumikita ng pera yun para sa amin. Paano kaya, te, kung nadisgrasya kayo? Tao po ay naghahanap buhay po, te. Kayo, nag-chill lang, te, mag-rides. Tapos kayo pa yung galit, te, para magmura sa aking magulang. Maling-mali yun, te. Tandaan mo yan, te. Ayan, nakita natin kung gaano kadismayado si Harry James, yung anak. Mas dismayado at mas galit rin syempre yung tatay. At nagbabala rin tong si Harry James na magsasampa sila ng kaso. Ayon sa isang screenshot, hindi ko alam kung verified, pero mukha namang galing sa kanya. Let me know kung ano yung nasa isip nyo, netizens. Tama lang ba na ituloy ang kaso? Or magpatawad na lang? Kung hindi pa kayo naka-subscribe dito sa channel na to, mag-subscribe na kayo. At sa pagtatapos ng ating video na to, gusto ko lang sabihin na think before you speak, think before you act. Tandaan nyo, respeto pa rin ang dapat maghari sa ating mga puso, lalo na sa mga kapwa natin. Huwag tayo manlamang, huwag tayo maging mayabang, pantay-pantay lang po lahat tayo sa mata ng Diyos. Maraming salamat po hanggang sa susunod nating pagkikita. Paalam!